Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pinakakasuhan ng plunder at iba pang asunto si dating Senador Bong Revilla ng ICC o ng ICI dahil sa aligasyong hinatiran siya ng pera ng isang dating Public Works Undersecretary. Sagot ni Revilla, handa siyang sagutin ang mga paratang kapag binigyan ng pagkakataon ng Ombudsman. Bagay na hindi umano ginawa ng ICI. Pinaimbestigahan din ng ICI sina Senador Chis Escudero, Senador Mark Villar at sina dating Senadora Grace Poe at Nancy Binay para sa case build-up. Nag-resign naman sa komisyon si ICI Commissioner Rogelio Singson. At nakatutok si Joseph Morong. Si dating Senador Bong Revilla ang pinakamalaking pangalan sa ika-8 referral sa Ombudsman ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ang rekomendasyon ng ICI, kasuhan siya at 9 na iba pa ng plunder, direct o indirect bribery at corruption of public officials. Ang hustisya ay strikto. Ilan sa mga pinagbasehan ng rekomendasyon ng ICI ay yung mga sinumpaang salaysay ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na isinumite niya sa komisyon. Sa pagharap niya noon sa Senado, sinabi ni Bernardo na personal siya naghatid ng kahong-kahong pera kay Revilla sa bahay nito sa Cavite noong 2024. 125 million pesos daw ang kanyang dinala noon. Iba pa raw ito sa 250 million pesos na hinatid rin daw niya sa bahay ni Revilla bago magsimula ang kampanya para sa 2025 elections. Sa isang pahayag, sinabi ng tagapagsalita ni Revilla na kahit handang humarap sa ICI, hindi raw binigyan si Revilla ng pagkakataong magsalita para depensahan ng sarili. Ang mga nagdawit daw sa pangalan ni Revilla ay kasama sa mga bumuo at nagpatakbo ng sindikato at siya raw nakinabang sa bilyong-bilyong pisong pondo. Handa raw siyang sagutin ang mga paratang oras na mabigyan ng pagkakataon ng Ombudsman. Bukod kay Revilla, pinakakasuhan din ng ICI sa Ombudsman ang mga binanggit ni Bernardo ng mga tauhan at kaibigan ng ilang kasalukuyan at dating senador. Kabilang dyan ang kaibigan at campaign donor ni Senador Chis Escudero na si Maynard Ngu, pinsan ni Senador Mark Villar na si Carlo Villar, aide ni dating Senador Nancy Binay na si Carlene Yap Villa, staff ni dating Senador Grace Poe na si JY De La Rosa at isang Mrs. Patron. Dawit din ang mga opisyal ng DPWH na sina Mimaropa Regional Director Jean Ryan Altea, NCR Regional Director Gerard Opolencia at District Engineers Manny Bulusan at Ruel Umali. Why did we give weight on the affidavit of Yusek Bernardo? Well, I see sincerity on his part. Wala mang inirekomendang kaso, pinaiimbestigahan naman ng ICI sa Ombudsman para sa case build-up sina Escudero, Villar, Binay at Poe. Sa salaysay ni Bernardo, sinabi niya naghatid siya ng kabuang 280 million pesos para kay Escudero na inihatid niya sa building na pagmamay-ari ni Ngu. Si Villar naman kumikbak umano sa mga pondo sa maintenance ng mga creek at iba pang daanan ng tubig, pati na raw ang pondo para sa EDSA. Ang komisyon idinaan raw sa pinsan nitong si Carlo. Si Binay aabot naman daw sa 15% ng di umano'y kickback na kinukubra raw ng aide nitong si Yap Villa. Si Poe humiling daw ng mga proyekto kay Bunuan sa pamamagitan ng kanyang staff na si De La Rosa at nakakuha raw ng 20% na kickback na kinolekta raw ng isang Mrs. Patron. Sabi ngayon ni Poe, ang rekomendasyon ng ICI ay patunay na walang katotohanan ang mga bintang ni Bernardo at walang ebidensyang susuporta sa paghahain ng kaso laban sa kanya. Sinisikap pa naming makuha ang pahayag ni Escudero, Villar at Binay, pero dati nilang itinanggi ang mga paratang ni Bernardo. Nagsumite naman ng dagdag na ebidensya ang ICI sa Ombudsman laban kina dating Ako Bicol Representative Saldico, dating DPWH Secretary Manuel Bunoan, dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral, Bernardo, COA Commissioner Mario Lipana, Alcantara, Hernandez at Mendoza. Sa gitna nito, inanunsyo naman ni Justice Reyes na nag-resign na si ICI Commissioner at dating DPWH Secretary Rogelio Singson epektibo December 15 pero posible namang hanggang December 31 pa siya manatili sa komisyon. He mentioned the very intense and stressful ICI work
has taken its toll on this aging body. Hinihingan pa namin ng pahayag ang 77 years old na si Singson. Ayon kay Reyes, hindi naman raw maapektuhan ang pagre-resign ni Singson ng trabaho ng ICI at depende sa Pangulo kung tatanggapin pa. We can continue investigative work on a table basis, not hearing basis. Umupo pa si Singson kanina sa hearing ng ICI kung saan humarap sina Pasig Lone District Representative Roman Romulo at Bulacan 1st District Representative Danilo Domingo. Pero humingi sila ng executive session sa ICI kaya hindi ni livestream ang kanilang testimonya. Kapwa sila idinawit ng mag-asawang Diskaya na umano'y humingi ng kickback, bagay na itinanggi ng dalawa. They're DPWH sa amin po 'yon. Hindi po 'yung staff ko. With them? Sila po ang DPWH sa Pasig po. Yes, hindi lang Pasig, yung buong district. Authorized? No, I'd never authorized anyone. Authorized what, sir? Yung tinatanong, di ba? Wala po, walang ganun. Sir, sabi ni Bryce, isa daw po kayo dun sa mga kong na nangingi ng komisyon. Hindi po totoo yan at yan po ay pinatunayan ko sa investigasyong naganap na yan po ay walang katotohanan. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Nahuli sa Antipolo City ang malapitang pamamaril ng isang lalaki sa babaeng nag-alok umano sa kanya ng iligal na droga. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Casual lang na naglalakad ang babaeng yan. Mag-aalauna ng madaling araw kanina sa Barangay Kupang, Antipolo City. Ang hindi niya alam, sinusundan pala siya ng lalaking may hawak na baril. Maya-maya, nilapitan at pinaputukan ng lalaki sa batok ang babae. Patay ang biktima na ayon sa Antipolo Police ay nag-alok umano ng illegal na droga sa suspect bago ang pamamaril. Tumanggi po ang suspect na bumili ng drugs. Kaya ang ginawa nitong si victim, yung babae, is pinagmumura po itong si suspect. Napikon umano ang suspect, kaya kumuha siya ng baril sa kanilang bahay, saka sinundan ang babae. Yung baril na yun is pen gun, yung ginamit, yung improvise. Na-recover yan kalaunan ng pulisya malapit sa crime scene. Naaresto rin ang suspect sa tulong ng mga kuha ng CCTV at ilang saksi. Kahit sinubukan pa umano nitong magpalit ng damit para hindi siya makilala. Nasa custodial facility ng Antipolo CCPS ang suspect na aminado sa krimen. Ako naman po talaga bumaril. Nagiinom po kami din sa amin, tapos ninalokan po ako ng drug. Bigla lang dyan po talaga ako. Pasensya na po kayo sa nagawa ko, patawad po. Bukod sa kakaharapin niyang kasong murder dahil sa pamamaril, sinilbihan din ang arrest warrant ang suspect dahil sa dati niyang kaso. Meron po siyang active na warrant of arrest ng robbery. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Tinutukan ng patalim at tila ginawang human shield ng isang lalaki ang tauhan ng pinasok niyang laundry shop sa Pampanga. Ang mitya ng krimen sa pagtutok ni CJ Torida ng GMA Regional TV. Nabulabog ang mga residente ng Barangay Santo Niño sa San Fernando, Pampanga nang biglang pumasok ang isang lalaki sa isang shop at tinutukan ng patalim ang isang babae kahapon ng umaga. May humahabol daw kasi sa kanya at gusto siyang patayin. Meron daw humahabol sa kanya na gustong pumatay. So parang nag-hallucinate siya. Then ginrab niya tong biktima natin na attendee ng isang business na laundry. Ginawa niyang shield. Agad rumisponde ang mga pulis at naaresto ang suspect. Apparently, nung dumating yung mga pulis natin, umalma naman yung suspect at peacefully siyang sumama. Ayon sa pulisya, hindi na siya sasampahan ng kaso matapos siyang patawarin ng biktima. On validation na pag-alaman natin itong tao is parang kalalaya niya at nag-serve siya ng sentence sa isang kaso. Sa ngayon, nasa kustodiya pa rin ng pulisya ang suspect at inihahanda na ang kanyang turnover sa DSWD dahil wala na umano itong pamilyang mauwian. Wala pang pahayag ang suspect. Sinisikap ng GMA Regional TV na magkuhanan ng pahayag ang biktima. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, CJ Torida, nakatutok 24 oras. Bukod sa Christmas traffic, problema rin ng ilang commuter ang mas mahal na pasahe at mahirap na pag-book sa mga TNVS. Kaya ang isang grupo nanawagan na sa LTFRB na kontrolin ito. Nakatutok si Oscar Oida.
Pahirapan na nga, mas mahal pa. Ganyan na raw ang karaniwang sinasapit ngayon ng ilang regular TNVS customer sa tuwing sasapit ang rush hour. Si Eri na taga North Caloocan, kung dati raw nasa 250 pesos lang ang singil ng sinasakyang motorcycle hailing service mula Agam, Quezon City pa uwi sa kanila. Ngayon, inaabot na raw ng 340 pesos pataas. Malaking factor po yung place, bawa nasa mall, ganyan. Marami rin po kasing kasabayan mag-book, kaya agawan po talaga. Di hamak naman daw na mas mahal kung 4 wheels. Ayon naman kay Realin na umuuwi naman ng San Jose del Monte sa Bulacan. Kung dati daw, pumapatak na ng 500 pesos. Lately, lumalagpas pa raw ito ng 800 pesos. Bali yung 800 po, isang buong araw na po namin sa work yun. And then kung ipapamasahe pa po namin sa 4 wheels, wala na po kaming pagkain. Ang masaklap pa raw niyan, paghihintayin ka pa ng siyam-siyam bago makakuha ng masasakyan. Minsan po, abot po ng 1 hour yung pagbubuk. 1 hour, 30 minutes to 1 hour po. At habang papalapit umano ang Pasko, ayon sa grupong Digital Pinoys, asahan na raw ang lalo pang pagsirit ng presyo ng singil ng mga TNVS. Mga surge fare kung tawagin na nakasalalay umano sa availability ng masasakyan, tindi ng traffic at sama ng panahon. At ang pinapayagan sa batas, I think parang 1.5 or up to twice the fare ang pinapayagan. Pero sa nakikita natin, marami hong mga pagkakataon na lagpas pa ho dito yung itinataas ng pamasahe dahil ho sa surge pricing. Para sa Digital Pinoys, hindi raw ito makatarungan. Kailangan yung mga TNVS platforms, yung mga operator, siguraduhin din nila na yung mga kanilang mga sasakyan ay bumabiyahe ho sa oras na kinakailangan ho sila. Dahil isa ho sa mga basehan doon ho sa pagbibigay ng prangkisa para sila ho ay makapagbiyahe, ay yun pong kanila hong kahandaan na magserbisyo sa ating mga mananakay sa anumang oras ng pagbiyahe. Kaya iminumungkahi nila sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na kontrolin umano ang anilay labis na pagtaas sa singil. Kailangan daw magpatupad ng LTFRB ng matibay na mekanismong magpapanatili ng makatwiran at government-approved fare limits. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang LTFRB patungkol dito. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Dalawa ang sugatan sa salpukan ng isang bangka at barko sa Matnog, Sorsogon. Batay sa inisyal na investigasyon, papunta sana sa Kapul Island ang bangka at habang biyaheng Cebu ang passenger cargo vessel nang magbanggaan sila sa dagat. Sa lakas ng impact, nasira ang ilang bahagi ng bangka at nasugatan ang dalawang sakay nito. Agad naman silang dinala sa ospital, isa sa kanila ang nasa kritikal na kondisyon. Hindi lang mga palyadong proyekto kontra baha ang pinuna ng COA sa 2024 audit report nito sa DPWH. Meron din umanong mga accomplishment report na pineke dahil hindi naman talaga natapos ang mga proyekto. At may mga hindi siningil ng penalty kahit delayed ang mga proyekto. Nakatutok si Maki Pulido. May mga proyektong palyado, pineking accomplishment reports at hindi paniningil ng penalty sa contractors. Ito ang findings ng Commission on Audit sa pinakahuling audit report nito sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways para sa taong 2024. Hindi lamang para sa mga flood control projects, kundi pati sa ibang uri ng istruktura gaya ng kalsada, school buildings, tulay at iba pa. Sa 747 infrastructure projects ng DPWH, nakita ng COA na hindi nasunod ang mga probisyon sa kontrata dahil kulang sa pangangasiwa at pagbabantay. Ang kabuuang halaga ng mga proyektong ito nasa halos 6.5 billion pesos. Pinuna ng COA ang mga structural defect gaya ng cracks, paggamit ng substandard na materyales at iba pa. Sa mga locally funded projects tulad ng mga farm-to-market road at school building, nakita ng COA na hindi
hindi na ipatupad o hindi maayos ang pagpapatupad ng mahigit 2,500 projects na may kabuang halaga na mahigit 138 billion pesos. Sabi nito, dahil sa mga technical defects at deficiencies ng mga proyektong ito, maaaring makompromiso ang kaligtasan ng publiko. Kung hindi raw ito agad kukumpunihin, maaaring mas masira kaya masasayang ang pondo ng bayan. Pinuna rin sa COA report ang mga pekeng accomplishment report sa DPWH Region 4B, 6, 10 at Cordillera Administrative Region. May nakitang halos 2 billion pesos na halaga ng mga proyekto na idineklara ng 100% completed kahit na hindi pa ito tapos o kaya ay may depekto ang proyekto. Sa kabila nito, nabayaran ng buo ang kontraktor ng 48 proyekto ng mahigit 2 bilyong piso. Naka-highlight din sa report ng COA ang mahigit 1.5 billion pesos na advance sa mga kontraktor na hindi na nabawi kahit kumpleto na ang proyekto, tinapos o tatapusin na ang kontrata. Sa ilalim ng batas, kung bigo ang supplier na ipatupad kung ano ang nasa kontrata sa kabila ng time extension, maaari na itong patawan ng penalty. Pero nakita ng COA na marami sa mga kontraktor ng DPWH projects ang hindi rin pinatawan ng liquidated damages kahit lagpas na sa 1,000 araw ang delay. Ang iba naman, mas mababa pa ang penalty sa dapat na halagang siningil sa supplier o contractor. Sa tugon ng DPWH, sinabi nitong may 450 billion pesos para sa halos 11,000 na infrastructure projects na hindi pinanukala ng DPWH at sumulpot na lang sa General Appropriations Act pagdaan sa Kongreso. Ito raw ang dahilan kung bakit limitado ang kanilang kahandaan para ipatupad ang mga proyekto. Sinisikap pa namin kunan ng pahayag si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan ang nakaupong kalihim noong panahong sakop ng COA audit report. Para naman kay kasalukuyang DPWH Secretary Vince Dizon, kailangan talagang maayos ang budget process at matiyak na may plano at kailangan ng proyekto bago ito paglaanan ng budget. Yun talaga ang punot dulo nun eh. Kung magiging stricto tayo na kailangan ang mga project para mapondohan ito sa budget, kailangan kasama sa mga plano ng mga probinsya, ng mga region. Kailangan ang mga proyekto, kailangan yan ng masusing mga pag-aaral. Yun ang magiging solusyon para hindi na maulit yung nakita natin. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Pinagigiba ng DPWH at lokal na pamahalaan ng San Juan ang mga bahay na itinayo sa ibabaw ng isang drainage dahil sagabal sa dapat sanay daluyan ng tubig. Balak din niyang gawin ng kagawaran sa ibang lugar para tugunan ang problema sa baha. Nakatutok si Oscar Oida. Mula sa may git-aning na talampakan, naging halos 2 talampakan na lang ang lalim ng imburnal na ito, bunsod ng mga bumarang basura at putik. Yan ang tumambad kina DPWH Secretary Vince Dizon at San Juan Mayor Francis Zamora sa kanilang joint inspection sa San Venancio, Barangay San Perfecto, isa sa pinakabahaing lugar sa lungsod ng San Juan. Bukod sa basura, matagal na rin palang naaharangan ng mga bahay ang ibabaw ng drainage. Kaya pag umuulan, instant baha. Dire-diretso dapat yon papuntang San Juan River. No? Sa F. Manalo, papuntang San Juan River. Pero hindi dadaloy ng maayos yung tubig kung hindi natin magigines. Ang problema, hindi natin magigines kung hindi tayo magigiba ng mga structure na nakapatong sa daluyan ng tubig. Kaya kanina, giniba ang mga nakatirik na bahay sa major drainage line ng San Venancio. Voluntaryo namang lumikas ang 8 pamilyang nakatira dito. Kabilang ang tirahan ng 57 anyos na si Margie. Since birth po kasi dyan na po talaga ang bahay namin. Kaya po parang nalulungkot po ako. Para po masolusyonan po yung pagbaha dito, nag-voluntary nilang po kami na umalis po para. Pero binigyan naman po kami ni Mayor ng pabahay po na titiran po naman pansamantala po. Ang pansamantalang matutuluyan, di kalayuan sa kanilang lugar at matitiran nila ng libre habang inaantay ang kanilang permanenteng malilipatan. Hindi ko magagawa yan kung wala namang option for relocation within the city. Ngunit dahil nandito lang po ang relocation nila, madali lang. Target ng DPWH na gawin ang kaparehang hakbang sa iba pang bahaing lugar sa bansa bago magtag-ulan muli sa susunod na taon. Itong
nakikita nyo ngayon dito sa San Juan, ganito sa halos lahat ng mga major drainages natin sa Metro Manila. So, isa sa mga rason kung bakit mabilis tayo nagbabaha ngayon at kailangan gawin to tuloy-tuloy. May malaki tayong waste problem sa Metro Manila na kailangan ding ma-address. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. 6 na barko ng China ang namataan sa Bajo de Masinloc sa kabila ng madalas na pagpapatrolya doon ng Philippine Coast Guard. Isang eroplano pa ng PCG ang ni-radio challenge ng Chinese Navy warship kahit nasa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Nakatutok si Chino Gaston. Lumipad sa mababang altitude ang Cessna Caravan aircraft ng Philippine Coast Guard para makuhanan ng litrato ang mga China Coast Guard vessels at Chinese warships sa Bajo de Masinloc. Ilang beses narinig ang terrain warning mula sa cockpit. Ibig sabihin, sobrang baba na ang lipad ng eroplano. Habang umiikot sa bahura, tanaw ang dilaw na boya na nilagay ng China sa labas ng Bajo de Masinloc. Sa flight na ito, 3 na CCG vessels at 3 na Chinese Navy warships ang nakita. Nakita rin ang 2 US warship, isa patungong North Luzon habang isa naman naglalayag papuntang Katimugan. Ang Chinese Navy Warship 553 ang unang nagsagawa ng radio challenge sa PCG aircraft habang papalapit ng Bajo de Masinloc kahit nasa loob pa ng ating 200 nautical mile exclusive economic zone. 50 nautical miles pa lang mula sa dalampasigan ng Zambales ay agad nang nag-challenge itong Chinese warship dito sa Philippine Coast Guard aircraft na papuntang Bajo de Masinloc. Ang sagot naman ng ating mga piloto, pinapaalala sa China na dapat itong tumupad sa mga obligasyon nito sa ilalim ng international law. Ayon sa Philippine Coast Guard, ang maagang radio challenge ng China maaring indikasyon na kung sa aircraft, I think this is the first time that we were challenged at a distance of more than 50 nautical miles off the coast of Zambales. But the Chinese Coast Guard vessels, for a lot of instances, some of them even getting there at 42 nautical miles, challenge na rin tayo. Pero may epekto ba ang halos araw-araw na paglipad ng Coast Guard sa bahura at sa ibang parte ng EEZ? Naninibago kami kasi ang China Coast Guard ngayon, hindi na rin sila nagre-respond sa radio challenge natin. Every time we push them farther away sa Zambales. What is the main reason why the Chinese Coast Guard is not responding anymore? And they have also dropped yung claim nila na indisputable sovereignty. They didn't mention itong phrase na indisputable sovereignty. Mula Enero, 15 hanggang 20 MDA flights ang ginagawa ng Philippine Coast Guard kada buwan sa EEZ ng bansa. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Nauwi sa madugong trahedya ang isang love triangle sa Pasig. Pinatay sa saksak ng isang lalaki ang ex ng kanyang girlfriend. Hindi pa umuno kasi ito makamove on at para wala na siyang karibal. Tunghayan sa aking eksklusibong pagtutok. Habang naglalakad ang biktima sa kahabaan ng Ortigas Avenue sa Pasig, binuntutan siya ng suspect at inundayan ng saksak sa leeg. Saka nagmamadali itong tumakas. Naiwang nakahandusay sa kalsada ang biktima na kinalaunay nalagutan na ng hininga. Wala pang 24 oras. Nadakip ang sumaksak sa biktima. Ayon sa investigasyon, love triangle ang ugat ng krimen. Itinumba ng suspect ang biktima para mawalan siya ng karibal. Pinag-aagawan nila yung kanilang girlfriend. So dating girlfriend ito ng biktima, ngayon napunta sa suspect. Ang gustong gawin ng biktima, mapunta ulit sa kanya, kaya itong suspect natin ay sinaksak niya itong biktima. Hindi nahirapan ang Pasig Police sa follow-up operation dahil nakipagtulungan ang dalaga. Tinuro niya kung nasan ito makikita. At itong pong suspect po natin ay involved po ito sa mga pagnanakaw. Murder ang inihaing kaso laban sa suspect.
Kitang-kita po sa CCTV camera kung paano niya po isinigawa yung kanyang krimen. Naglalakad po yung ating biktima na nakatalikod. Nasa inquest proceedings ang suspect buong maghapon. Patuloy namin siyang hinihingan ng panig. Mensahe naman ng Pasig Police sa publiko. Ang krimen na ito'y naresolba agad dahil sa agarang reaksyon ng mga tao. Ito po ay isang successful 911 po na sinasabi po ng ating kapulisan. Kaya ang yung pong agaran po na pagtawag po sa amin ay nagkaroon po ng agaran po din po na solusyon. Para sa GMA Integrated News, Emil Subangil, nakatutok 24 oras. Inaasahang ilalabas na ngayong buwan ng Department of Justice ang resolusyon ng kanilang preliminary investigation kaugnay sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Nakasaad yan sa isang mensaheng ipinadala ni Prosecutor General Richard Fadulion. 62 ang responded sa mga reklamong multiple counts of murder, kidnapping, serious illegal detention at iba pa na kinabibilangan ng negosyanteng si Atong Ang. Nitong Oktubre, sinabi ng DOJ na meron silang 60 araw para pag-aralan ng lahat ng ebidensyang isinumite sa kanila. At kung may sapat na ebidensya, ay isasampa ito sa korte. Nauna nang itinanggi ni Ang at iba pang mga respondent ang aligasyong may kinalaman sila sa pagkawala ng mga sabungero. Nasa loob na po ng Philippine Area of Responsibility ang low pressure area na nagbabadyang maging bagyo sa mga susunod na oras. Huling namataan ang nasabing LPA sa layong 1,095 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Mataas pa rin ang tsansa nitong maging bagyo at papangalan ng Wilma. Ayon po sa Pag-asa, posible itong maglandfall sa Eastern Visayas o Southern Luzon sa Biyernes o sa weekend. Pero hindi rin inaalis ang tsansang bumaba ito at tumbukin din ang Northeastern Mindanao. Pwede pang magkaroon muli ng pagbabago sa magiging track nito kaya patuloy na umantabay sa mga update. Dahil po sa low pressure area, naglabas na ng heavy rainfall advisory ang Pag-asa sa ilang bahagi ng Samar at Leyte provinces, pati sa ilang probinsya sa Bicol Region. Paghandaan ang malalakas na pag-ulan simula bukas hanggang Sabado, kaya posible ang mga pagbaha o pagguho ng lupa. Bukod sa LPA na inaasahang magiging bagyong Wilma, magpapaulan din ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ, shearline, amihan at localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang bukas may tsansa na ng kalat-kalat na ulan sa Cagayan, Isabela, Cordillera, Quezon, Bicol Region, Mindoro Provinces, Samar Provinces, Western Visayas at Negros Island Region. Halos buong Visayas na ang uulanin. Sa hapon, gayon din ang malaking bahagi ng Bicol Region, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Caraga at Davao Region. Nananatili ang tsansa ng localized thunderstorms sa Metro Manila, gaya ng naranasan kanina sa ilang lungsod. Certified box office hit ang KMJS Gabi ng Lagim the Movie na ginulat din ng samot-saring good reviews. Nagpapasalamat ang cast sa mainit na suporta gaya ng ipinakita ni Julian San Jose at Raver Cruz na nagpa-block screening pa. Makichika kay Nelson Canlas. Now on its second week. And still slaying sa mga sinihan ang KMJS Gabi ng Lagim the Movie. Buhos pa rin online ang papuri sa acting, cinematography, production design at ang nakakapanindig balahibong mga eksena sa 3 kwentong tampok sa pelikula. Kaya naman walang sawang pasasalamat ang cast tulad ni Miguel Tan Felix na bida sa Pochong. As a part of the team, kailangan ko rin galingan kasi ginagalingan nila. Kaya yun po yung napapanood nila, yung mga reviews na nakita niya, totoo po yun dahil pinaghandaan po talaga namin ito. Bukod sa episode ni Miguel, bibida naman sina Jillian Ward at Martin Del Rosario sa episode na Sanib. At si Sanya Lopez at Elijah Canlas sa Berbalang. Ang real-life couple na sina Julian San Jose at Raver Cruz nagpa-block screening in support sa kaibigang si Miguel. Dumating din ang girlfriend ni Miguel na si Isabel Ortega.
ako sobrang proud lang ako na makita na sobrang worth it lahat nung nakita ko yung film. Kasi nga, sobrang daming natakot and nung nanood din ako sa sinihan, ang dami rin talagang natakot sa movie. So I'm so happy and so proud of Miguel and everyone. Pati sina Mark Bautista at ang co-star nina Miguel at Isabel sa Vault S5 Legacy na si Rafael Landicio. Ang ganda po talaga. Lahat ng 3 story nakakatakot sobra. Natatakotin ka ba? Opo, lalo na po si Pochong. Sana marami pang ganito and tuloy-tuloy na to na gawin natin parang every year, di ba? Astig eh. KMJS Gabinang Lagim the movie, now on its second week! Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Mahigit 58,000 magsasaka ang nakatanggap ng cash assistance pero napag-alamang hindi kwalifikado. Batay sa 2024 Annual Audit Report ng Commission on Audit sa Department of Agriculture, hindi sila kwalifikado sa Rice Farmers Financial Assistance dahil hindi sila rehistrado sa programa, kulang sa dokumento o hindi naman talaga magsasaka. Meron din umanong farmer beneficiaries na namatay na, inactive o hindi kabilang sa master list ng mga kwalipikado. Sa kabila niyan, nakatanggap sila ng 5,000 pisong ayuda. Ang iba nga, dobleng cash assistance ang natanggap. Habang ang mahigit 48 magsasaka naman, hindi nakatanggap ng cash assistance kahit kwalipikado dahil sa kakulangan sa koordinasyon at field validation. Pinaigting pa ng PNP ang operasyon para tugisin at arestuhin si Cassandra Leong. Inatasan ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang CIDG para sa mabilis na paghahanap kay Ong at kanyang mga kapwa-akusado. Naharap si Ong sa kasong qualified human trafficking matapos masangkot sa pogo na Lucky South 99 Outsourcing na dating nag-ooperate sa Porac, Pampanga. Naharap din sa kaso si dating Duterte Presidential Spokesperson Harry Roque. Ayon kay Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, wala sa bansa si Ong nang silipin ang kanyang travel records. Posible anilang bumalik sa Fujian, China si Ong kung saan siya nanggaling. Sa gitna nito, hindi raw umaasa si Remulla na tutulong ang gobyerno ng China sa pagtugis kay Ong. Gayunman, nasa red notice na siya ng Interpol at kanselado na rin ang kanyang pasaporte. Ang DOJ naman may 1 milyong pisong pabuya sa kung sinong makakapagturo kay Ong. Arestado ang 7 sangkot umano sa isang investment scam sa Batangas City. Modus nila ang pangihikayat gamit ang pirma ng mga sikat at logo ng international organizations na pineke lang pala. Nakatutok si John Consulta. Exclusive! Umupo lang kayo. Hindi na nakapalag ang primary target na iniresto ng NBI Calabarzon sa ikinasa nilang entrapment sa Batangas City. Kayo po ay naaresto ng NBI sa violation ng Securities and Regulation Code at ng Syndicated Estafa. Kayo ay may karapatang manahimik. Arestado ang 7 suspect matapos tumanggap ng mark money mula sa undercover agent ng NBI. Ayon sa NBI Calabarzon, sangkot sa visa investment scam ang mga hinuli na gumagamit umano ng pirma ng mga kilalang tao at logo ng international organizations para mapaniwala ang mga biktima na mamuhunan sa kanila. Naglalagay din umano sila ng peking US visa sa passport ng kanilang biktima at tinatatakan din ang mga pasaporte ng peking stamp ng International Criminal Court at White House ng Amerika. Marami na umanong natangayan ng milyong-milyong piso sa Batangas, Laguna, La Union, Pangasinan at iba pang probinsya. Ginagamit din nila yung ibang mga organizations like the ICC, the Anti-Money Laundering Council, United Nations, White House, even the White House. They are also issuing mga diplomat passport na may validity na 50 years. Nagsusulisit sila ng pera sa mga tao at as low as 5,000 pesos and as high as 24 million pesos. Nagpa-promise sila ng projects na pwedeng pondohan ng kanilang opisina. So kapag ang investment mo is ay 3.5 million, meron kang kaukulan na proyekto amounting to 1 billion to 4 billion pesos. So kapag ang investment mo ay 24 million, meron kang investment na fund or project na worth over 4 billion pesos.
Pati NBI Calabarzon, tinangkapang lokohin ang sulat na galing at pirmado umano ni US President Donald Trump. Iniuutos umano niya sa ating korte at sa NBI ang agarang pagpapalaya sa mga inaresto. Pero ayon sa NBI, peke ito at gagamiting ebidensya para sa mga ihahaing kaso. Nagkaroon ng babala ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Sinasabi nga ng BSP na hindi connected ang corporation sa kanila at binababalaan din ang mga tao na huwag magbigay ng pera dito. Wala pa ring pahayag ang inoperate na grupo ng NBI habang nakapiit na sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa ang 7 inaresto. Inaanyayahan ng NBI PRO4A ang iba pa mga posibleng naging biktima na magtungo lang sa kanilang tanggapan para makapaghain ng karapatang reklamo. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Hindi lang malikhain at kakaibang mga dekorasyong pamasko ang ibinida sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong pumasok na ang buwan ng Disyembre. Sa Quezon, may kakanin pang ipinagmamalaki. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa tuwing sumasapit ang araw ng Kapaskuhan, madalas na cravings ng ilang Pinoy ang puto bumbong at bibingka. Masarap lalo kung kagagaling lang sa simbang gabi. Pero sa Agdangan, Quezon, may kakanin silang ipinagmamalaki. Yan ang puto bao, na bida sa isang magarbong selebrasyon sa probinsya, tampok ang mga bao ng niyog. Mula sa Christmas tree, Christmas balls, giant angel at mga parol, ipinakita ng mga taga-Agdangan ang kanilang talent at creativity. Ang kauna-unahang Christmas event na yan sa lugar, pinagsa ng maraming residente. Christmas is in the air na rin sa City of Pines matapos buksan sa publiko ang Christmas tree sa Session Road na gawa sa recycled materials at kawayan. Pero di lang yan ang dinayo ng mga turista sa Baguio. Kundi pati ang makulay na lantern parade na 17 taon ang ginagawa ng St. Louis University. Nasa 6,000 estudyante ang lumahok sa parada. Sa Orani, Bataan, Merry Christmas! Sinabayan ng fireworks at pag-ulan ng puting confetti ang Christmas lighting ceremony. Pinalibutan ng samut-saring Christmas lights ang Municipal Hall at Orani Church. Pinailawan na rin ang 120 feet na Tree of Hope sa Cebu City na sumisimbolo sa pagkakaisa. Lalo pang nagliwanag ang paligid dahil sa fireworks display. Nagmistulang New Year celebration naman ang giant Christmas tree lighting sa harap ng Kidapawan City Hall. Sabay-sabay ring pinailawan ang 23 iba pang maliliit na Christmas tree at ibinida ang ilang parol sa loob ng City Plaza. And the best part, recyclable ang lahat ng Christmas decorations sa lungsod. Snow in the Philippines, tila instant biyahe abroad naman ang pagbubukas ng Pasko sa Kapitolyo sa South Cotabato. Bukod sa artificial snow at handmade Christmas decorations, kinaaliwan din ng adults and kids alike ang loot bags at food stalls kung saan maraming pagkain ang pwedeng pagpilian. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Ngayong Christmas rush, pinapag-overtime na ng MMDA ang mga tauhan, lalo yung mga nagmamando ng trapiko sa mga bahagi ng EDSA na malapit sa mga mall. Nakatutok live si June Veneracion. June? Mel, ngayong taon ay 429,000 ang naitala ng MMDA na pinakamalaking bilang ng mga sasakyan na dumaan dito sa EDSA sa loob lang ng isang araw. Nangyari yan noong nakaraang buwan. At ngayong Disyembre, sabi ng MMDA, ay asahan na mas marami pang sasakyan dito sa EDSA at iba pang kalsada habang papalapit ang Pasko. Kapag sinabing EDSA, traffic ang siguradong isa sa unang maiisip. Pero ang malala ng traffic congestion sa pinakamahabang highway sa Metro Manila, asahang mas gagrabe pa
sabi ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Araw-araw, ramdam ko na po yung traffic ng Pasko. Kahit hindi pa po Pasko, ramdam ko na po. Sobrang traffic. Grabe. Kabilaan yung EDSA. Masilip na po yung traffic ngayon eh. Mahirap bumiyahe. Dito lang November 17, naitala ng MMDA ang pinakamaraming sasakyan na dumaan sa EDSA. Umabot ito sa 429,000 kumpara sa daily average na 408,000. Definitely habang papalapit na yung Kapaskuhan, alam naman natin yung ating mga kababayan, even nasa labas ng Metro Manila, yung mga nasa probinsya, ang tendency talaga nila is dito namimili. We're expecting that the volume of vehicles sa mga major thoroughfares natin ay tataas pa. Bukod sa dami ng sasakyan, hamon din sa traffic management ang nasa 30 mall malapit sa EDSA. Kaya naman pinapag-overtime hanggang hating gabi ang mga field personnel ng MMDA na naka-assign malapit sa mall areas na ang karaniwang duty ay mula 2 p.m. hanggang 10 p.m. Aming advice sa mga field personnel namin is to manage the traffic well as much as possible. Yun ang tutukan nila at huwag yung panghuhuli kasi meron naman tayong NCAP, may mga CCTVs naman. Pero para sa ilang Pinoy, baliwala raw yan dahil mas sabik sila sa diwa ng Pasko. Mula bata pa lang, nararanasan na yung traffic. Lagi na lang tuwing Pasko, kaya ayun po, sanayan na lang po talaga. Wala na po tayong magagawa dun. Para naman masigurong may sapat na masasakyan ng mga pasahero ngayong Kapaskuhan at Bagong Taon, isinasapinal na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pag-review sa application ng special permit sa mga pampasaherong bus. Kapag ma-traffic, dyan kadalasan nangyayari ang mga sagian at aksidente, sabi ng MMDA, at karaniwan sa mga involved ay yung mga banggaan ng kotse at motorsiklo. Kaya ang apela naman ng ahensya sa mga motorista ay konting ingat at labig ng ulo sa kalsada. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion. Dahil mataas ngayon ang presyo ng galunggong, payo ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., bakit daw hindi na lang mag-chicken? Sa price monitoring kasi ng Department of Agriculture nitong November 24 hanggang November 29, pumalo na sa mahigit 300 piso kada kilo ang presyo ng local at imported galunggong sa mga pamilihan sa Metro Manila. Sabi ni Chu Laurel Jr., mababa kasi ngayon ang supply ng galunggong kaya sumipa ang presyo nito. Kaya payo niya, bumili na lang muna ng mga alternatibo. Wala talagang supply eh. Kung limited talaga yan, tataas talaga ang presyo. Kasi I'm not saying na bababa yan dahil hindi naman I'm just being honest about it, diba? But then there's others. Because kung ganyan kamahal yun, magmanok na lang kayo. Gusto nang kumalas ng mahigit 50 local water districts sa kasunduan nila sa Prime Water Infrastructure Corporation para sa serbisyo sa tubig gripo. Sinabi yan ni Senador Raffy Tulfo sa hearing ng Senate Committee on Public Services. Kaya, hinikayat niya ang Prime Water na i-terminate na ang mga joint ventures agreement sa mga water district na gustong kumalas. Lumalabas niya sa mga reklamo mula sa publiko na hindi tumupad sa service obligations ang kumpanya. Dumami rin umano ang natanggap nilang reklamo kaugnay dito. Sabi naman ng Prime Water, patuloy silang nakikipag-ugnayan sa kanilang partners para marasolba ang mga issue. Pero iginit nitong wala silang anumang paglabag. Prime Water, we ask you to meet us halfway. If you want this problem to go away, maybe it's time to walk away. Magpapasko na at tubig pa rin na nasa wish list ng ating mga kababayan. On my stand naman po, parang Prime Water has been following what is legally written sa JPA. We're not violating, although we admit kung ano man yung mga kakulangan namin. Kasunod ng mga paalala sa mga sundalo tungkol sa pagiging tapat sa konstitusyon at loyalty, inanunsyo naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagtataas ng sahod at subsistence allowance ng mga military and uniformed personnel. Nakatutok si Mariz Umali.
Umugong ang mga balita ng destabilisasyon sa hanay ng militar, kasabay ng mga idinaos na malawakang kilos protesta sa gitna ng sunod-sunod na naungkat na anomalya sa flood control project at pati sa budget insertion. Pero hindi nagpapatinag ang Pangulo na ilang beses nang nagpaalala sa mga sundalo na maging tapat sa konstitusyon. Tulad sa hapunang hinost niya para sa mga Council Sergeants Major, mga senior enlisted personnel na nagpapayo sa AFP Chief of Staff sa pagbuo ng mga pulisiya sa sandatahang lakas kamakailan. In these challenging times when uncertainty tries to cloud our vision, your purpose remains unchanged: to uphold our Constitution, remain loyal to the Republic, and to protect all Filipino citizens. Ganyan din ang bilin niya sa pagtatapos ng mahigit 600 bagong opisyal sa Major Services Officer Candidate Course. The AFP that you are part of now must always rise above politics. Your loyalty must not be for any individual or any faction, but only to the Republic. Ngayon, may magandang balita pang inanunsyo ang Pangulo para sa mga military and uniformed personnel, kabilang ang mga sundalo at mga pulis, pati Coast Guard, mga bantay sa mga preso at mga nasa National Mapping and Resource Information Authority. Bilang pagkilala sa inyong walang sawang paglilingkod, dedikasyon at husay, ating itataas ang base pay ng MUP. Sabi ng Pangulo, pagkilala ito sa patuloy nilang pagtupad ng tungkulin sa gitna ng hamon ng mga kalamidad at banta sa seguridad, mapalupa, tubig o himpapawid pa. Ang ating mga MUP ang unang sumasagot sa tawag ng tungkulin, kahit kaakibat nito ang mga banta sa kanilang kaligtasan. Sa lupa, tubig o himpapawid, hindi kayo nagdadalawang isip na magsakripisyo ng inyong kaligtasan para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Hindi binanggit ng Pangulo kung magkano ang itataas sa base pay ng mga MUP, pero ipatutupad daw ito sa 3 yugto, sa January 1, 2026, January 1, 2027, at January 1, 2028. Simula January 1, 2026, itataas din ang subsistence allowance ng mga military and uniformed personnel sa 350 pesos kada araw. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. Pinailawan na ang native-inspired Christmas tree sa San Juan City. Pwede ring mag-Christmas shopping sa Binuksang Bazaar doon. Nakatutok live si Jamie Santos. Jamie? Mel, punong-puno ng saya at kulay ang San Juan City Hall grounds nang sabay-sabay pailawan ang makabagong Christmas tree. Sinabayan pa yan ng engrandeng fireworks display at pagbubukas ng kanilang Christmas Bazaar. Sa masiglang tugtugan at sa bayang hiyawan, pinailawan ang makabagong San Juan Christmas tree sa harap ng City Hall. Native-inspired yan ngayong taon dahil sa mga palamuting gawa sa kapis at abaka. May kalesa pa ito sa tabi. Simbolo ng pag-asa, pagkakaisa at mas progresibong pamayanan ang pinailawang Christmas tree at pina-espesyal pa yan ng engrandeng fireworks display. Ikinatuwa naman yan ng mga pamilya at kabataang dumalo sa event. Kailangan syempre mas piliin nating maging masaya. Lalo na dito may mga bata kaming kasama, may baby kami, kaya mas pipiliin namin talaga na maging masaya. Dagdag excitement pa ang pagbubukas doon ng Christmas Bazaar. Pagbukas po namin dito ng mga tiyangge, pati pagkain, nandito na rin lahat, mga pangregalo sa Pasko. Mga lokal na produkto, pagkain at iba't ibang mga murang pangregalo ang mabibili dyan. Layunin daw ng San Juan LGU na masuportahan ang maliliit na negosyo sa lungsod habang nagbibigay saya sa mga residente at bisita. This is the time na nagkakaroon kami ng mass exposure sa mas maraming tao. And ayun po, kumbaga malaking help siya para mas makilala pa kami. Mel, dahil opisyal nang bukas ang Christmas activities ng lungsod, marami ang inaasahang makisalo sa liwanag at ligaya ng lungsod. At yan ang latest mula rito sa San Juan. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Jamie Santos. Halos 80 bilyong piso umano ang nawala sa Kabanang Bayan dahil sa ghost flood control projects. Mula pa noong 2016, ayon kay Senador Ping Lacson. Sinisiguro naman ni Finance Committee Chairman Win Gatchalian na wala ng ghost projects na makalulusot sa panukalang 2026 budget. Nakatutok si Rafi Tima.
Tumataginting na 79 billion pesos ang halagang nawala umano sa Kabanang Bayan dahil sa ghost flood control projects mula pa noong 2016. Ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, yan ang lumalabas mula sa updated report na ipinasa ng DPWH sa Blue Ribbon Committee. Actually, lumalabas parang 494 ang total. Not 600 plus. 494 ghost projects out of 13,000 projects. Sa halagang yan, pwede na makapagpatayo ng 22,000 hanggang 50,000 classrooms o mahigit 2,000 4-story, 12 classroom school buildings base sa average na presyo ng mga ito ngayon. Kaya ang halagang isinoli at isosoli pa lang ni dating DPWH District Engineer Henry Alcantara, pati ang frozen accounts na 12 billion pesos, malayong-malayo pa sa perang posibleng tuluyan ng mawala ayon kay Lacson. Ghost pa lang yan, wala pang substandard. Wala pa itong mga road projects, wala pa itong multi-purpose buildings, flood control pa lang yan. Suwestyon ng senador, i-deputize ng ombudsman ang DOJ, academe at mga government service officers para tulong-tulong hanapin ang nawawalang pera. Pagtitiyak naman ni Finance Committee Chairman Win Gatchalian, wala nang makakalusot na anumang ghost projects sa 2026 General Appropriations Bill. Bukas na inaasahang ipapasa ng Senado ang panukalang budget sa second reading. Huwebes sa susunod na linggo ang target ng Senado na makonvene ang Bicameral Conference Committee. Sa Biyernes, unang tinarget ng Senado na maipasa ang panukalang batas sa third reading. Next Tuesday, kasi holiday on Monday, third reading na. Friday? Hindi ngayong Friday. Wala nang Friday, sir. Wala na. So we're moving it to, kaya pa naman by next Tuesday. Para sa GMA Integrated News, Rafi Timo Nakatutok, 24 oras. Bagong uri ng pork barrel, ganyan tinawag ng isang senador ang allocable funds o termino para sa discretionary fund ng DPWH na naka-assign sa mga congressional district. Pero paano nga ba yan posibleng mabahiran ng katiwalian? Atin pong himayin sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Substandard? Sa mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee at maging sa mga pagdinig kaugnay sa national budget, may salitang pirming nababanggit. On top of the allocable. Nagkaroon nga ng biru-biruan na ang allocable ay pondong inaalok sa mga mambabatas. Parang ano yun? Inalok? Pero ano nga ba ang allocable funds? Paliwanag ng DPWH, ang allocable funds ay mga discretionary fund ng DPWH na naka-assign sa mga congressional district. Ipinipresenta ito sa mga mambabatas na pwedeng pumili ng proyekto mula sa isang menu mula sa mga district engineer. Ang siste, ipapasok na ang proyekto na nais ng mga mambabatas sa National Expenditure Program o yung President's Budget na isusumite ng Malacanang sa Kongreso. Ibig sabihin, wala pa man sa Kongreso, nakasuksok na sa President's Budget ang mga proyektong gusto ng mga mambabatas. Nauna ang pondo kahit wala pa man ang proyekto, kaya sabi ni Senador Panfilo Lacson, pwedeng mapasukan ng katiwalian. Dito sa allocable, ang sindikato dito, DPWH at saka yung mambabatas. Totoo. Oo. Tapos, sila lang nag-uusap. Minsan, nag-a-advance na, allocable pa lang, talaga? NEP pa lang, may advance na yung contractor na 10%. Ibig sabihin, hindi pa nga naipapasa yung batas at hindi pa nagde-deliberate sa both houses, tukoy na nila kung sinong contractor. Naintriga ang ilan sa paraan ng pagtukoy ng DPWH sa allocables. Hindi kasi pantay-pantay ang pondo ng mga distrito. Ayon sa ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism, mula 2023 hanggang 2025, pinakamalaki umano ang allocables na napunta kina Presidential Son, Ilocos Norte Representative Sandro Marcos at late Representative Ferdinand Martin Romualdez. Paliwanag noon ni DPWH Secretary Manuel Bonoan, may formula umano silang sinusunod. Meron kami kasing the allocation, Your Honor, for under the NEP, meron yung allocation formula that we have been using. And this will determine actually what would be the allocable amount per legislative district po. Pero kung ano ang formulang ito, tila iilan lang sa DPWH ang nakakaalam. Sir, regarding allocable, department po ang formula nun, hindi po.
district office. Again, Department po yung nagpo-formulate. in district. Yes po. Sabi ni Lacson, dapat galing sa Regional Development Council ang mga panukala kung anong proyekto ang kailangan ng mga lokal na pamahalaan. Aniya, lalabas tuloy na ang allocable fund na nauso nitong 2022, ang bagong uri ng pork barrel dahil tulad ng pork barrel, may say ang mga mambabatas kung saan ito ilalaan. Talagang di hamak na mas masama kasi yung dating pork nung legal pa nakalimit yung bawat senador 200 million. Yung sa House naman I think 70 million. Lalong napasama kasi unconstitutional, nawala na ng ceiling. Oo. Kasi pag-uusapan na natin dito 10 billion, 14 billion, 5 billion. Ganon na yung nag-standard. Sa 2026 budget, sinasabing meron pa ring allocable na ayon kay Senadora Loren Legarda ay nasa 400 billion pesos. Sinabi naman ni DPWH Secretary Vince Dizon na titiyakin niyang wala ng allocables sa 2027 budget. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Mula sa kanyang biggest fear, life mission at newfound passion naman ang ibinahagi ni Asia's multimedia star Alden Richards sa ikalawang bahagi ng GMA Integrated News interviews. Sa dami ng kanyang mga pinagdaanan sa personal life at showbiz journey, meron ba siyang gustong balikan sa nakaraan? Ichichika yan ni Nelson Canlas. Puno ng pasasalamat ang puso ni Alden Richards sa kanyang pagdiriwang ng 1.5 dekada sa showbiz. Ipadarama niya raw ito sa People Who Matter sa pamamagitan ng isang event, ang AR-15 Moving Forward sa December 13 at the City of Santa Rosa, Laguna Multipurpose Complex. It's always about giving back, making people feel special. I like to make people feel special kasi. And there's no one who's more deserving of that, but the people who have helped me and that has been very instrumental with my career. Gusto ko maramdaman nyo na parang there's nothing but gratefulness and appreciation yung past 15 years. And lahat kayo kasama doon. Sa pagpapatuloy ng aming usapan sa GMA Integrated News interviews, Alden let his heart out on his sleeves. Lalo't ang kanyang misyon sa buhay ang naging topic. You don't fail to inspire people. Wow. Siguro ano siya I think that's my mission. Doon ako na-fuel to yung like whatever it is that I'm feeling, gusto ko na si-share ko siya. Ayoko siyang sinasarili. There's no fulfillment with a success that's being celebrated by just one person. Being able to be here and be a platform of inspiration to make people feel like that their lives are getting better every day with the things that you do. I think that's my higher calling. Mas lumalim ang usapan ng magawi kami sa mga taong nagkaroon siya ng ugnayan in the last 15 years. How I wish I could have go back to the times na nasaktan ako ng mga tao and I've hurt some also. Gusto ko lang siyang balikan, but yun nga, kagaya ng sabi ko. Para baguhin? Para just to, baka kaya lang itama ulit. Para lang mawala yung sakit sa nasaktan ko and mawala yung sakit dun sa nanakit sa akin. Medyo yun kasi yung parang things that I tend to go back to. Na what if hindi kaya nangyari yun? What if okay? What if? Yung the what ifs of life. Ang lalim niyan. Yeah. May pangalan ba yan? Marami naman sila. Noong Mayo, matatanda ang inamin ni Alden sa GMA Integrated News interviews na dumaan siya sa depression. Kumusta na kaya ang Asia's multimedia star ngayon? It was a very difficult season in my life because I was really lost. Parang hindi mo manavigate saan ka, di ba? Parang nothing makes sense anymore. Walang motivation. I took for granted a lot of things, which is a very bad
mindset to have. But yun nga I mean, all the people are there to give their support. I'm just so grateful for the people that are taking care of me and shield me. One thing I've learned from that is, at the end of the day, you only have your faith and yourself to get out of that. Are you better now? Yes, actually. A lot? Yeah, better. Fulfilled actor and performer. Nagpahanga din si Alden sa kanyang kauna-unahang directorial job. Inamin niya na gusto niyang i-discover at palawigin pa ang kanyang newfound passion sa pagdidirect. I'd like to do a project na director lang ako. I think that's my priority. Para totally focused ka lang sa storytelling, how you want the characters to be laid out. Pero wishlist na artista na i-direct? Oh my God. Baka masyadong ambitious. Sana si Kuya Dong tsaka si Yan. Talaga? Bakit sila? I have always looked up to both of them. With Kuya Dong and Yan, I just want to see them in the eyes of a director rather than a friend and a co-actor on a project. Iba rin yun. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules, mga kapuso, 22 araw na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras. Ang Pasko